kukumbinsin namin yan, iiyakan namin dahil ang bansa natin ang sinusurvive dito, hindi ang mga sarili namin, ang buong bansa. Ngayon, kung ang may kapasidad na may tapang na makipaglaban para maging pangalawang Pangulo, ang nakikita nga namin ay si Manong Chavit Singson. At dyan namin siya kukumbinsin na Manong Chavit, please, maawa ka na. Ang bansang Pilipinas ay lumalangoy na sa kumunoy ng kahirapan. Sir, nabanggit nyo kanina yung mga ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte na patahimik ang buong Pilipinas, natulungan ang sambayanang Pilipino sa pandemic, nagkaroon ng talagang matinding battle sa paglaban sa droga. So, lahat tayo pakinabang dyan. Ano yung expect nyo kay Inday Sara Duterte sa panahon ngayon sapagkat hindi narinig ang pangalan niya? Yung mga OFW, biktima ng gera sa gitna silangan, di ba? Taas ng kuryente, taas ng tubig. Siyempre, inaasahan din siya ng sambayang Pilipino, wala siyang galaw. Walang kilos. Ano in-expect niyo sa kanya bilang tinutulak na maging presidente? Anong may tutulong niya at ano ang gagawin niya sa bansang Pilipinas? Huwag po natin siya ikumpara sa kanyang tatay. Iba si Duterte, itong babae, iba to eh. Di ba? Ano in-expect niyo sa kanya? Ang expectation namin ay over. Pagdating sa public service. Ito na nga eh. Ito sabi nyo yan ha. Sabi nyo, ayon sa inyong salita, walang hinahanap siya at wala. Alam nyo ba yung si Mayor Baste, kapatid niya po yan. Yung magkakapatid na yan, mga politician, nag-uusap-usap po yan. Alam nyo ba na si Congressman Baste, alam nyo ba na Mayor, sorry, correction please. Mayor Baste, na merong container na langis na pinadala sa atin by coordination of Duterte. This is not a matter of Sara but a matter of Duterte. Because the bloodline of Sara is Duterte. Ngayon, kung ano man ang ginagawa ng kanyang kapatid, ginagawa niya na rin po yun. Pangalawa, sa mga sunog, sa mga nalindol na bagyo, ang OBP, batid ko yan dahil ako'y nakakasama minsan sa mga relief distribution. Gumagalaw po. Hindi po totoo yung na inyong pahayag na hindi gumagalaw. Gumagalaw po. Ito nga masaklap eh. Sa kabila ng gumagalaw ang pangalawang Pangulo, ay ini-impeach pa. Ginagawa ng problema para hindi maging Pangulo. Yan po ang gusto ng mga komunista o ng mga hindi talaga umaayon sa kapayapaan at kaunlaran. Gumagalaw po ang ating pangalawang Pangulo. Kung may nakikita niyo po, nung siya ay under local government pa, nung si Mayor Inday Sara ay mayor pa lamang, kung nakita niyo po yung public televised na meron siyang sinapok na sheriff, siguro naman hindi po lingid sa inyong kaalaman, lalo na sa mga vlogger na nandiyan sa liksik at aware sa kaganapan ng ating bansa, ay alam nyo yung nangyari nung sinapak ng ating mayor pa siya noon sa Davao. Sinapak niya yung sheriff. Maraming nag-side, negative side comment at marami rin positive. Ang sabi nila, bakit ganun ang ginawa? Pero may dahilan po yun. Dahil yung mga settler po doon, yung mga squatter, pinapalayas po without, walang relocation, walang pagtitirhan. Hindi po mga mahayop ang mga Pilipino. Tayo po ang lihitimong may-ari ng lupang Pilipinas. Pero binapalahura ng mga politiko. Kaya doon po, isang malaking nagawa po yun ni Ma'am Bibi Sara Duterte. Biruin mo, nanapok, babaeng tao. Doon pa lang nakikita na natin na siya may malasakit sa mga mahirap na mamamayang Pilipino. Dahil pinapaalis yun ang maling kinabang mga oligarko. Sir, last na lang, sir. Yung former Marcos loyalist, nationwide ba kayo at ilan ang mga miyembro at opisyalis nyo para sa kapakanan ng narinig? Kasi lantaran na to eh, yung usapin na ito, di ba? Supportan nyo eh. Ilang kayong opisyalis, ilang opisyalis yan? Nationwide ba yan? Ilang miyembro ba yan? Para marinig ng mga tao na napakalakas ng inyong dating para suportahan si Chavit Singson at
Inday Sara Duterte kung mananalo presidente siya. Panalo na po, i-consider ko panalo na po. Ngayon, yan po ay hindi lamang po kami local. Kasi sabi ko nga po sa inyo kanina, introduction, I introduce myself, I'm ex-OFW, advocate leader. Ngayon, alam niyo naman po, ang mga OFW under din sa akin, international po yan. Lahat ng bansa may OFW. Kaya kung ano ang sinusuportahan namin o ako o ng mga kasamahan ko ay sumusuporta ang mga kasamahan kong OFW. Huwag lamang po kami susuporta sa mga gewang-gewang dahil hindi po namin makukuha ang malaking bilang. Hindi na po na ako magdideklara kung ilan, basta marami po yan. Kasi kung OFW po, kung i-itemize po natin, million po yan. Ngayon, hindi naman pwedeng sabihin pagyabang, o million kami. No. Tayo, pagdating sa bagay na yan, careful din po. No estimation of quantity. Kami po ay marami. I-analyze nyo po ako bilang isang OFW leader at political leader din po ako. May estimate nyo na po yan kung ilan po yan. Napakarami po namin. Dahil ang mga OFW under sa aking organisasyon na OFW Veterans Association ay nagkakaisa na napakarami namin. Kasama pa ang Solid North. In addition dun sa katanungan nyo, sir, kung tatanungin po ninyo kung ilan ang mga former Marcos loyalists, as per doon sa record ko na nakabookbind ng halos 100 na mga leader ko na ipinasa ko doon sa office ni BBM, meron akong mga leader mula sa Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Ifugao, Nueva Vizcaya. Meron ako sa Quirino Province, Aurora Province, San Jose City, Nueva Ecija, Pampanga. Meron ako sa Tarlac, La Union, Baguio City. Meron ako sa NCR, sa Valenzuela. Meron ako sa Pasig, Marikina, Quezon City. Meron din tayo sa Laguna, Las Piñas at Muntinlupa. Meron din tayo sa Quezon Province. Meron din tayo sa Aklan Province. Meron tayo sa buong dito sa Panay Island. Meron tayo sa Palawan. Meron tayo sa Visayas. Meron tayo sa North Cotabato, South Cotabato. Meron tayo sa Davao City at Pulo-Sulu. Yun ang network ng kilusan ng mga bagong leader sa Pilipinas. Kung gusto niyo makita, nandun sa office ni BBM yung halos 100 na record ng mga leader lang yon, hindi yung mga butante, leader po. Maraming salamat po. To satisfy lang po yung inyong mga question. Hello, good afternoon po. Yung regarding po sa sinabi niyong katanungan na kung bakit pinili namin si BP Sara na maging Pangulo at maging kahalili ni Sir Chavit Singson, sir. Una kasi, sir, si BP Sara po, nakikita namin bilang Vice Presidente na hindi niya pinipersonal ang lahat na bagay. At ang nakikita pa namin, sir, pareho silang dalawa na parehong naglingkod na may malasakit sa kanilang nasasakupan. Marami na po nangyari kay BP bilang BP Presidente. Subalit personal po ginagawa sa kanya at binaliwala lamang niya ito. Dahil ang sa kanya maglingkod sa mamamayan at marami ng problema ang bansa. Lugmok na ang bansa. Ang inisip niya kung paano tayo makakaahon. So, sa dami na pong Vice Presidente sa Pilipinas, itatanong ko lang po, yung ginawa po ba ni BP Sara bilang Vice Presidente ng bansang ito, nationwide po na may network ang BP, right? Di ba? Ang dami niyong opisina sa iba't ibang lugar. Na ibig sabihin po, sa oras ng sakuna, mabilis lang ang kanyang tugon sa pagtulong
itanong sa